naging tao. No? Kasi gusto niyang maunawaan siya ng tao. At saan siya higit na maunawaan ng tao sa pamagitan ng pagiging tao. Yun po yung nais niyang may bali para tayo ay maging kabahagi ng pagka-Diyos. Pero saan niya sinimula? Sa pamagitan ng pagiging tao. Kasi ang nais niyang makatagpo ay ang tao. Nais niyang ipakilala ang kanyang sarili sa tao para mapaglingkuran siya, para makasamba sa kanya, para makapagbigay ng papuri sa kanya. So kaya nga po, bahagi rin ho ng nabanggit na pagkilos ay ano po yung implication nito sa ating pang-araw-araw na pagkilos. Kung ang Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili sa tao ay mas lugit nating makikilala, mas higit nating maunawaan. Kasi kung ang Diyos ay hindi nagpapakilala, kahit na gaano tayo kasugid sa paghahanap sa Diyos, ay sigurado pong hindi natin matatagpuan ang Diyos. Sabi nga maaring ang makita lamang natin ay ang mga sinag na nais na ipahiwatig ng Diyos. Pero hindi lang siya mismo yung nagbibigay sa atin para ipakilala ang kanyang sarili sa tao. Kaya, mas malaki yung chance na makakamit natin ang katotohanan sa pagkikilala natin sa ating Diyos kaysa roon sa ang tao na naghahanap sa Diyos. Bahagi rin po ng nabanggit na pagkilos na ito ay maunawaan natin. Maunawaan natin kahit na sa bawat isa, sa ating relasyon sa bawat isa. Pwede natin masabi na, kilala ko ang taong ito kasi ito yung pansamantaha ko sa kanya, kasi ito yung nakikita ko sa kanya. Pero mas maunawaan natin yung tao kapag siya mismo ang nagsabi, ito ang gusto ko, ito yung ayaw ko, ito ako. Mas malaki yung may tutulong noon kaysa sa tayo ay manghula kung ano yung gusto niya, kaysa sa sabihin niya sa atin kung ano yung gusto niya sa atin. Ito isa rin po ito. Kung minsan ngayong Kapaskuhan, dahil nag-aaral ng regalo, o naisip natin kung ano yung regalo natin sa mga mahal natin sa buhay, mas madali kapag siya mismo nagsabi kung ano yung gusto niya kaysa sa sabihin natin yung akala natin ay gusto niya. Mas magandang sa kanya mismo nang galing yung mga bagay na ito. Ganun din po, yung pamamaraan na ginawa sa atin ng Diyos. Ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili sa tao. Kaya po kaakibat din ito ay hindi pwede natin sabihin na hindi natin maunawaan ang Diyos. Kasi siya yung unang nagpapakilala sa atin. Ay maaari kung hindi natin naunawaan ang Diyos, dahil maaari baka tayo ang ayaw umunawa sa Diyos. O dahil tayo ang nagtatago sa Diyos. Kaya baka hindi natin makatagpo ang Diyos. Tayo ang umiiwas sa Diyos. Sabi nga natin, mayroon tayong mga kapatid na kung tawagin natin ay tago ng tago, TNT. Bahagi yun ng ating pagkilos. Na nakakita na, lalo na po sa ibang mga bansa na yung mga hindi po legal yung kanilang mga papeles. Ay TNT, tago ng tago. Sa pag-unayan natin sa Diyos, baka tayo ay
tago ng tago sa Diyos. Kasi baka may ipinagagawa sa atin ng Diyos, ayaw nating harapin. Baka may sinasabi sa atin ng Diyos, ayaw nating pakinggan. Baka naandun pa tayo sa mga pagkakataon na tayo ay ayaw makinig sa Diyos. O maaaring andun tayo sa bahagi na kung saan ay dinidinay natin yung pagtawag ng Diyos. Kasi kung minsan tinatawagan tayo ng Diyos, na maaaring lalo tayo ay makapaglingkod, magawa natin yung kanyang mensahe sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Kaya po kung minsan hindi natin naunawaan yung kanyang plano. Kasi bakit? Tayo ang nagtatago sa Diyos. Kasi maliwanag ko, ang Diyos ang nagpapahayag para sa atin. Kung ano yung nais niyang gawin natin sa daigdig na ito, sigurado ay ipinapahayag din ho sa atin. Kasi yung kamistahan ng Epipanya ay hindi isang abstract na isang karanasan na sinasabi lamang sa atin na nagpakita ang Diyos sa tatlong mago, para sila ay makapagbigay ng papuri at pasasalamat, makapagbahagi sila ng kanilang regalo. Hindi lamang para doon sa tatlong mago, hindi lamang po doon sa mga pastol na pinagpahayagan po niya na sa pamagitan ng pagtawag sa inyo ng anghel noong araw ng Kapaskuhan. Hindi lamang ito para sa Katolik, para din sa atin mga individual na ninanais ang pumikapal sa bawat isa sa atin na mayroong ipinapahayag sa atin. Ano baga yung nais niyang Diyos para sa atin sa taong ito, 2015? Ay hindi isang plano na hindi ho natin pwedeng makamit. At sigurado po ay sinasabi rin sa atin ng Diyos. Kaya baka tago tayo ng tago. Kaya hindi natin nakikita yung plano ng Diyos sa atin. Sa paano natin pamaraan na makita ho natin, ay isa ho sa kalimitang binibigyan pansin natin sa tulong din po ni San Martin de Porres, yung ating patron. At sa pamaraan na ipinakita sa atin ng ating Diyos sa pamagitan ng pagdiriwang natin ngayong Kapaskuhan, yung kanyang pagsilang sa sabsaban na sa pamagitan ng kababaan ng kalooban. Sa pamagitan ng kababaan ng kalooban. Katulad din po ng tatlong mago. So makita po natin na yung tatlong mago, kaya nila natagpuan sa Jesus. Kaya nagtagpo sila, ay sapagkat sila ay nagpagabay doon sa tala. Siguro po makikita natin na ito ay mga mago, mga itinuturing nating mga marurunong. Kapag ang pinag-usapan natin ay yung tungkol sa mga, kung tawagin po natin, kalawakan. Itinuturing silang mga stargazers. At maaaring nakita nila na kung saan, ay nasabi nila, tinanong sila ni Herodes, ay tuwing kailan mo nyo nakikita yung tala? Kasi nawala yung tala Kaya nagtanong sila, ay nakita nila na hindi nila alam kung paano nila pero nandoon yung kababaan ng kalooban na bukas sila sa pagpapakita ng tala sa kanila sa panahon na maaaring hindi nila inaasahan, sa mga panahon na maaaring hindi nila naiintindihan. At yun ay makamit lamang sa pamagitan ng kababaan ng kalooban. At ganoon din noong kaya natagpuan nila sa Jesus, gawa ng kanilang pagsunod sa tala. Gawa
nang binuksan nila ang kanilang kalooban nang may kababaan ng kalooban. Ganon din nung sila pauwi na. No? Nung sinabi sa kanila ng anghel, no? Na mag-iba kayo ng landas, ay sinunod nila yung sinabi ng anghel sa kanila. Bakit? Dahil meron silang kababaan ng kalooban. No? Hindi ho komplikado yung plano ng Diyos, no? Para po sa atin. No? Hindi po tinatago ng Diyos yung kanyang plano sa atin. No? Kung para ba ito sa ikabubuti natin o para ba ito sa kaliligtas natin. Kasi yun nga po yung dahilan, no? Ng istorya ng pagliligtas ng Diyos na na ang bawat isa sa atin, ako at ikaw, ay may iligtas sa anumang uri ng kapahamakan at kasalanan. No? At hindi lamang nais ng Diyos na tayo maligtas, gumagawa siya ng pamamaraan na ito ay may isa katuparan natin. No? At sigurado rin po, ipinamamanig niya sa atin at patuloy niyang ipinapahayag sa atin sa individual na katatayuan ng tao. Ano lang kailangan natin? Ano? Ay makakatagpo lamang natin ang Diyos kung hayaan natin na matagpuan tayo ni Jesus. No? Kasi po, hindi tayo matatagpuan ni Jesus kung tayo ay tago ng tago. No? Kung tayo ay ilag ng ilag. No? Sa mga nais niya ipahiwatig ko sa atin. Kung ayaw natin tayo ay gamitin ng Diyos na maging bahagi ng kanyang plano sa daigdig na ito. Hindi ho magawa. Bagamat siya ay Diyos, nais niya tayo, ay mayroong kalooban na tumugon, mag-participate sa kanyang paanyaya sa higit na pagkilos natin sa daigdig nito bilang isang individual, bilang isang mamamayan. At bahagi rin lalong-lalo na kasi tayo ay kalimitan sa atin ay mga membro ng organisasyong pangsimbahan, bilang po bahagi ng pagkilos natin sa ating parokya, na higit natin mapalago yung ating pananampalataya at mahigit natin may pakita yung ating pagkilos bilang mga itinuturing niyang kabahagi, itinuturing niyang kasama sa itinuturing niyang mga lingkod, mga laborers in the vineyard of the Lord, bilang mga katulong niya sa ubasan ng ating Panginoon. Pero yun ang kinakailangan natin. Hayaan natin yung ating sarili na matagpuan tayo ng Diyos. No? Tingnan natin. Baka mayroong mensahe na nais na ipinaiwatig sa atin ng Poong May Kapal upang higit nating mapakita yung kaligtasan at kaligayahan na inialay niya para sa bawat isa sa atin. At sabi nga ni San Pablo, ano sabi niya? Na si Kristo ang nabubuhay sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin. Pero baka bago tayo dumating sa pagkakataon na yun, kinakailangan mo nang hayaan natin yung ating sarili na matagpuan ng ating Diyos na patuloy na naghahanap sa atin upang lubos niyang maipalaganap at maipahayag ang kanyang pagliligtas sa daigdig na ito. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaot sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Jesucristo, ang lahat ay naging anak ng Diyos at tagapagmana ng kalangitan. Ipanalangin natin sa Ama na maging karapat-dapat tayo sa handog na ito. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa simbahang katolika, maakay nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga namumuno sa simbahan at mga misyonero, matipon nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari ng Diyos sa gitna ng sari-saring pagkakaiba ng lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga tao na ang buhay ay nababalot sa dilim ng kasalanan, kawalan ng pananampalataya at paghihirap, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, naway maaninagan nila ang Diyos at si Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang mga mabubuting gawa, at sa huli, makalakad nawa silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo.